Naklunsad ang Pilipinas ng isang napaka-espesyal na operasyon ang pinakatatangi sa loop ng maraming taon. Sa himpapawid, 10-10 nga suicide drone ang handa ng sumugot sa target. Sa ilalim ng dagat, 200 sundalo ng hukbong dagat ang tahimik na pumapalibot. Isang higanteng barko ang mabagal na gumagalaw sa dagat kanlurang Pilipinas. Wala itong ipinakaiba sa mga ordinaryong barkong pangkargamento. Kaya ano ang dahilan kung bakit ito naging target ng hukbong dagat ng Pilipinas makukumpleto? Kaya kang mga operatiba kang Pilipinas ang espesyal na misyong ito. Ang lahat ng impormasyon tungkol sa barko at ang matinding kaganapan ng labanan ay aming iulat sa video na ito. Sabay-sabay nating subaybayan upang malaman kung ano ang nangyari sa araw na iyon. Bago magsimula, mangyaring suportahan kami sa pamamagitan ng pag-subscribe at huwag kalimutang iwan ang iyong komento tungkol sa iyong opinion pagkatapos mapanood ang buong nilalaman. Palagi kaming handang makinig at pagbutihin ang aming nilalaman upang mapagsilbihan ang aming mamanunod. Sa dagat kanlurang Pilipinas, isang barko na may habang 110 meter na may displacement na higit sa 7,200 tonelada ang mabagal na gumagalaw sa internasyonal na katubigan. Sa labas mukha itong isang ordinaryong komersyal na barkong pangkargamento. Ngunit sa loob ng barkong iyon ang sindikatong Sino, isang kilabot na organisasyong kriminal na nagmula sa Tsina ay nagtago ng 3 tonelada ng makemikal na prekursor para sa methamphetamine. Kasabay nito higit sa 40 sibilyan ang ikinulong at sa pilitang pinagtatrabaho sa makondisyong hindi na iba sa mabilanggo ng digmaan. Sa loob ng maraming taon ang sindikatong Sino ay nakdulot ng hindi mabilang na mga krimen. Iniugnay ng internasyonal na intelihensiya ang grupong ito sa higit sa 2,000 pakpatay, 3,500 kaso nga human trafficking at isang network ng pamamahagi ng droga na umaabot mula sa Tsina hanggang sa mamalalaking lungsod sa Pilipinas tulad ng Manila, Cebu at Davao. Ang kanilang saklaw ay lumampas na sa isang ordinaryong organisasyong kriminal. Inilista ngang panig ng Pilipinas hanggang na ito sa listahan ng mga organisasyong terorista. Ang halaga nga kalakal sa barko ay napakalaki. Tinatantya nga eksperto na ang 300 tonelada ngang prekursor na ito kung mapoproseso ay maaring makagawa ngang hanggang 190 tonelada ngang tapos na shabu. Ang halagang iyon ay katumbas ng halos 600 milyong dolyar. Kasama ng droga ang barko ay nakdadala rin ng 13,000 bariles ng pera. Ang kayamanang ito ay hindi lamang kita kundi pati na rin direktang pondo para sa mga armas, pampulitikang pakpatay at materoristang aktibidad sa buong kanlurang hemisphere. Sa ilalim ng lihim na proteksyon ng rehimeng Sino, ang sindikatong Sino ay lumago bilang isang puwersang paramilitar na nahahasik ng takot saan man sila magpunta. Ang barko ay dahan-dahang gumagalaw pahilaga. Ito ngayon ay parang isang lumulutang na arsenal, isang time bomb na puno ng droga, pera at pagdurusa ng tao. Nagpasya ang Pilipinas na kumilos. Tinukoy ang kagawaran ng pagtatanggol ng Pilipinas ang barko bilang isang estratehikong banta na nakakapekto sa pambansang seguridad. Naniniwala ka ba na ang maoperasyong tulad nito ay tama at kinakailangan o isa lamang itong dahilan para sa isa pang pampulitikang aktibidad? Iwanan ang iyong sagot sa seksyon ng komento. Na kumpleto ng Pilipinas ang pag-deploy ng puwersa. Ang operasyon ay maingat na kinakalkula na may layuning ay neutralize ang barko, pigilan ang droga at pera habang pinoprotektahan ang buhay ng higit sa 40 sibilyang bihag. Ang operasyon ay nahahati sa 3 pangkat. Ang pambungad na atake ay mula sa himpapawid mula sa isang base militar sa Palawan. Nag-deploy ang kagawaran ng pagtatanggol ng 50 suicide drone. Bawat isa ay may habang wala pang 2 metro kasinlaki ngang isang motorsiklo na may dalang 40-pound explosive warhead. Ang sistema ng pagpoposisyon na pinaksamang GPS at optical sensors ay nagpapahintulot sa kanila na lumipat ng mababa sa altitude na 150 talampakan sa ilalim ng saklaw ng sibilyang radar. Ang kabuuang lakas ng pagsabok ay katumbas ng 2 Tomahawk ngunit may mas mataas na katumpakan. Kasabay nito sa dagat, isang isa pang barko na nakukunwaring bangkang pangingisda ang gumagalaw mga 8 nautical miles mula sa target. Sa loop ngang kargamento ay 200 miyembro ngang Special Operations ng hukbong dagat.
Dala nila ang Maka 19 open circuit diving system na nakpapahintulot sa kanila na sumisid ng malalim sa loob ng maraming oras nang hindi lumilika ng bakas ng bula. Ang kanilang misyon ay ang pumasok mula sa ilalim ng tubig direktang umatake sa imbakan ng armas at sa control room kasabay ng UAV mula sa itaas. Ang kabuuang puwersa ng Pilipinas na kalahok sa laban ay 250 tao laban sa humigit kumulang 150 armado hanggang. Karamihan sa kalaban ay armado ng assault rifle at iba pang magaan na armas. Bagaman kulang sila sa radar system at suporta mula sa himpapawid, ang mga taong ito ay lubhang mapangahas at hawak nila ang mga bihag. Ang plano sa pakikipaglaban ng militar ng Pilipinas ay gamitin ang UAV upang magpasabok mula sa itaas, lumikha ang kaguluhan at putulin ang sistemang komunikasyong radyo na magbibigay daan sa Special Forces mula sa ilalim ng dagat na makapasok at ay secure ang target. Sa ibabaw ng dagat, lahat ng daanan ay binabantayan ng nga barkong pandikma at satellite. Para sa mga armado sa barkong nagpupuslit, isa pa itong ordinaryong umaga. Walang nakakaalam na sila ay napasok na sa bitak ng militar na may pinaka-modernong teknolohiya sa mundo. Mula sa sandaling umalis ang UAV, sabes nagsimula na ang countdown. Ang operasyon ay dinisenyo upang tiyakin ang dalawang elemento, bilis at katumpakan. Anumang pagkakamali ay maaring maglagay sa panganib sa buhay ng gabihag. Ngunit kung magtagumpay, ito ang magiging pinakamalakas na dagok sa network ng Sindikatong Sino sa Dagat Kanlurang Pilipinas. Ibinigay ang utos na magpaputok mula sa Abotano, sabay-sabay na sumugod ang 50 suicide drone ng Pilipinas. Lumipat sila sa napakababang altitude, ilang metro lamang mula sa ibabaw ng tubig na may bilis na higit sa 300 milya bawat oras. Paglapit sa target, bawat isa ay biglang umangat na globe sa itinalagang punto at direktang bumulusok sa katawan ng barko ng Sindikatong Sino. Ang unang pagsabok ay tumama sa likuran ng barko, isang drone na may dalang 18 pounds ng Che-4 explosive ang bumulusok sa isang pwesto ng heavy machine gun na agad na ikinamatay ng 3 armado at sumira sa nakakabit na baril. Mahigit 12 pang pagsabok ang sabay-sabay na naganap. Ang nga bakal na pader ay malakas na yumanik, maraming kompartimento ang napunit. Ang apoy ay sumiklap mula sa tangke nga gasolina na lumikha ng isang haligingang itim na usok na may taas na halos 200 talampakan na kumalat sa kalangitan ng dagat. Sa kubirta, ang mga armado ngang ay nakagulong. Dahil sa makapal na itim na usok, ang ilan ay nakpaputok ng walang direksyon sa himpapawid na ubos ang 30 bala na magasin ng walang target. Ang iba ay nakpanik at tumakbo patungo sa lugar kung saan nakakulong ang bihak na isilang gamitin bilang panangga. Gayunpaman, ang lahat ng UAV ay na program upang iwasan ang lugar ng masibilian. Ang prioridad na target ay ang imbakan ng armas, ang na heavy machine gun at ang grupo ng naarmadong tauhan. Isang kabuwang 37 pagsabok ang sumira sa halos lahat ng sistema ng depensa sa barko. Isang drone ang bumangga ng diretso sa harapan, sumabok sa loop ng silid na naglalaman ng libu-libong bala. Ang pagsabok ay nakdulot ng chain reaction, sinunok ang higit sa 4,000 July na bala at sinira ang 4 na katabing kompartimento. Ang istruktura ng pamumuno ng gang ay mabilis na naparalisa. 9 na armado ang kumpirmadong patay, higit sa 40 iba pa ang malubhang nasugatan o nawalan ng kakayahang lumaban. Ilang nakaligtas ang natakot at tumalon sa dagat. Lahat sila ay sinusubaybayan ng ma-infrared sensor sa mga UAV at satellite. Nalok ng mga reconnaissance unit ng Pilipinas ang bawat target na gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Natapos ang pag-atake ng UAV nang ang huling drone ay bumulusok sa tulay ng barko, sinisira ang sistema ng komunikasyon na nakakahalaga ng halos 3 milyong dolyar. Ang barko ay ganap na nawalan ng kakayahang mag-utos at mag-coordinate. Wala nang anumang komunikasyon sa radyo o radar. Usok ang lumalabas mula sa maraming kompartimento. Ang apoy ay kumakalat pa rin sa sahig. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng dagat, 200 miyembro ng Special Operations ng Hukbong Dagat ang lumalapit. Nakayos sila sa isang hugis arko na formasyon 500 yarda mula sa target. Ang mapaksabo sa itaas ang naksilbing hudyat para kumilos. Pagkatapos lamang ng paksabo, ang masil team ay agad na lumitaw. Bawat grupong 5 tao ay lumapit sa barko, tahimik na gumalaw patungo sa katawan nito.
Pagkatapos umakyat direkta nilang tinarget ang imbakan ng armas at ang control area. Ang labanan ngayon ay nahati sa dalawang antas. Sa himpapawid natapos ng nga UAV ang pagbubukas ng daan ginawang isang nasusunog na blok ngang bakal ang barko. Sa ibabaw ng dagat ang pakupkop ng Special Forces ay sumisikip bawat metro. Ang paunang atake ay nakalis ng kakayahang lumaban ng kriminal. Mula sa sandaling iyon ang barko ay hindi na isang lumulutang na kuta kundi isang target na na-blockade. Nailagay ng mga Pilipino ang kalaban sa tamang killing zone na kanilang dinisenyo. Gamit ang teknolohikal na kalamangan at mga bihasang special forces ang katapusan ng sindikatong Sino ay kwestiyon na lamang ng oras. Gayunpaman ang misyon ngayon ay napakahirap. Ang madespradong armado ay na-corner na sila, ay lalaban na parang mga asong ulol habang ang mga SEAL ay kailangang tiyakin ang kaligtasan ngang buhay ngang mabihag. Huwag alisin ang tingin sa screen. Ang susunod na bahagi ay ang pinakakapanapanabik na labanan. Ang unang grupo ay nakarating na sa kubyerta. Ang manatitirang armado ngang ay lumabas para lumaban. Ang puwersang SEAL ay nahati sa maraming pangkat, bawat isa ay may 12 miyembro. Sabay-sabay na umatake sa access point sa kaliwang pasilyo. Isang SEAL team ang naglinis ng 4 na makakasunod na silid. 6 na armado ang na-neutralize sa pamamagitan ng matiyak na putok, bawat bala ay tumatama diretso sa ulo. Sa kanang bahagi ginamit ng breaching team ang pampasabog upang sirain ang isang nakalok na pader. Pagkatapos ay naghagis sila ng magastun grenade. Ang tinding liwanag at tunok ay nag-iwan sa 8 armado ngang nawalang kakayahang lumaban. Mabilis silang sinupil ngam nga SEAL sinisiguro ang isang ligtas na pasilyo. Kumalat ang labanan sa bawat kompartimento. Maraming armado enggang ang nalimitahan ang paningin dahil sa usok at apoy nagpapaputok kahit saan tinatamaan pati ang kanilang makasamahan. Malapit sa engine room, isang SEAL team ang nakasagupa ngang matinding paglaban. Nagtagal ang palitang ngang putok, higit sa 200 bala ang pinakawalan. 3 SEAL ang tinamaan sa balikat, hita at braso, ngunit nanatili sa kanilang posisyon upang suportahan ang makasamahan hanggang sa ganap na man-neutralize ang kalabang grupo. Narating ang Bravo team ang cargo hall kung saan 42 bihag kabilang ang mga lalaki at babae ang nakakadena at sa pilitang pinagtratrabaho ng tangkay ng gang na gamitin sila bilang panangga. Ginawang sniper, nakakakuha palang maposisyon sa itaas ang kanilang trabaho. Ang gaarmadong gang sa loop ng hold ay napatay. Lahat ng bihag ay napalaya. Ang makasamang tactical medic ay agad na nagbigay ngang paunang lunas at nakstabilize sa kondisyon ng mapinakamahina. Kontrolado ng puwersang Pilipinas ang humigit kumulang 70% ngang barko. Ang tulay ay ganap na nawasak. Ang engine room ay inilagay sa ilalim ng proteksyon ng isang Special Operations Platoon. Ang manatitirang armado ay umatras sa ibabang kubyerta, naktago sa auxiliary compartment. Inatake ngen isa pang assault team ang surveillance control center. Ang buong sistema ng kamera ay na-disable ganap na nawalan ng kakayahang maobserba at ma-coordinate ang gang. Agad na iniulat ang pinsala sa tauhan. Na-neutralize ng silang hindi bababa sa 15 armado, dinakip ang marami pang iba at kinokontrol ang lahat ng mahalagang lugar. 5 sundalo sa panig ng Pilipinas ang nasugatan ngunit walang nasa kritikal na kondisyon. Sa kabilang panig, nawalan ng halos kalahati ng kanilang puwersang panlaban ang gang. Ang sistema ng pamumuno ay nabura, ang mga mabibigat na armas ay nasira at ang kakayahang mag-coordinate ay wala na. Usok pa rin ang tumataas mula sa maraming kompartimento. Mga putok ng baril ang maririnig sa mga natitirang pasilyo, ngunit ang labanan ay napagpasiyahan na. Ang barko na dating lumulutang na kutangang sindikatong Sino ay nasa kamay na ngayon ng Special Forces ang Pilipinas. Ang labanan sa dagat kanlurang Pilipinas ay lumipat na sa yuktongang pakontrol at paglilinis ang manatitira. Ang barko ay naiwan na lamang sa tunog ng naglalagablab na apoy at mga yapa ng masundalong Pilipino na umaalingaw-ngaw sa bakal na sahig. Ang lumulutang na base ng sindikatong Sino ay naging isang lumulutang na pagkawasak. Ang larangan ng digmaan ay ganap ng kontrolado ng Pilipinas. Na-neutralize ng puwersa ng Pilipinas ang sentro ng operasyon sa dagat ng isa sa pinakamarahas na gang sa Timog Amerika. Kabilang sa mga napatay na armado ay 2 mid-level na commander
habang higit sa 120 iba pa ang nahuling buhay. Maraming malubhang na sugatan ang binigyan ng medikal na atensyon. Kabilang sa mga nahuli ay 3 regional coordinator. Sila ang mga direktang namamahala sa ruta ng smuggling patungong Manila at Cebu. Ang pagkakauli sa kanila ay nangangahulugan ng pagbagsak ng isang mahalagang sangay ng operasyon sa network ng sindikatong Chino. Ang nga natuklasan sa mga ebidensya ay mas nakakagulat. Sa cargo hold natakuan ng mga seal ang 300 tonelada ng mga chemical precursor na nakatago sa nga bakal na container na may etiketang pataba. Kinumpirma ng mga chemical expert sa lugar na ang dami na ito ngang precursor ay maaring i-refine upang maging 190 tonelada ngang sabu. Ang dami na iyon ay sapat na upang makagawa ang higit sa 1.5 bilyong dosis para sa konsumo sa lansangan ng Pilipinas. Sa merkado ang tinatayang halaga ay halos 600 milyong dolyar. Hindi lang droga ang tanging yaman. Sa isa pang lihim na kompartimento natuklasan ng mga Special Operations Team ang 13,000 bariles ng pera na may kulay asul, na naglalaman ng mabundle ng piso ng Pilipinas yuan sino at mga salapi mula sa Tsina na mayos na nakatali. Ang kabuuang tinatayang halaga ay humigit kumulang 450 milyong dolyar. Ito ang direktang pinakukunan ng pondongang ginagamit sa pagbili ng armas panunuhol sa mga opisyal at pagpopondo sa mga teroristang aktibidad. Lahat na ito ay nakuha ng Pilipinas. Nakdulot din ang operasyon ng mahalagang makataong resulta. Ligtas na napalaya ang 42 bihak na mga mangingisdang dinukot mula sa Magkanayon sa Tsina at Colombia. Agad silang binigyan ng medikal na atensyon at inilayo sa mapanganib na lugar. Para sa kanila natapos na ang araw ng sapilitang pagtatrabaho at muling nabuhay ang pag-asa para sa isang mas mabuting kinabukasan. Sunod-sunod na lumapag ang mga helikopter ngang hukbong dagat ng Pilipinas sa kubyerta. Ang mga bilanggo ay pinosasan, ang mga ebidensyang droga at pera ay salyado. Lahat sila ay inalis mula sa umusok na pagkawasak inilipat sa isang ligtas na base para sa karagdagang proseso. Sa Maynila sa harap ng maraming kamera at internasyonal na mamahayag nagpadala si Kalihim Juan Santos ng isang maikli ngunit matigas na mensahe. Ipinahayag niya ito ay isang babala sa sinumang magtatangkang magpasok ng droga sa teritoryo ng Pilipinas. Umanda kayo sa pagkawasak. Akalangang sindikatong Sino ay hindi sila magagalaw. Ngayon sila ay nabura na. Para sa sindikatong Sino ito ay isang estratehikong kabiguan. Nawalan sila ngang halos kalahati ngang kanilang armadong puwersa sa dagat, nawala ang buong kargamento ngang droga at nawala ngang malaking halaga ngang pera para mapanatili ang operasyon. Para sa Pilipinas, ang operasyong ito ay itinuturing na isang pangunahing halimbawa ngang mabilis na pag-deploy koordinasyon ng maraming puwersa at pagkamit ng pinakamataas na epektibong resulta na may kaunting pinsala. Ang operasyon ng Pilipinas sa dagat kanlurang Pilipinas ay maaring ituring na parehong isang tagumpay militar at isang paalala ng pangmatagalang estratehikong hamon. Gayunpaman naniniwala ang mga analis na ang epekto ng isang solong operasyon ay mahirap mapanatili ng walang pangmatagalang plano upang lansagin ang pinansyal at tauhang network ng gang. Sa katunayan, ang sindikatong Sino ay hindi lamang sangkot sa trafficking ng droga kundi pati na rin sa human trafficking, pangingikil at sapilitang paggawa. Sa makatuwid ang pagputol ng isang ugnayan sa dagat ay hindi nangangahulugang mapaparalisa ang buong istruktura ng organisasyon. Isa pang aspeto na dapat bigyang pansin ay ang legal na batayan para sa aksyong militar. Ang pag-deploy nga UAF at Special Forces ay internasyonal na katubigan ay tiyak na magtataas ngam makatanungan tungkol sa autoridad, jurisdiksyon at pagbibigay katwiran sa ilalim ng internasyonal na batas. Nanawagan ang mga legal experts sa Pilipinas na maging mas transparent tungkol sa ebidensya at legal na batayan upang patatagin ang pagiging lehitimo nga aksyon. Sa regional na aspeto, ang reaksyon mula sa Beijing ay nakpakita ngang panganib ngang pagtaas ng diplomatikong tensyon nang itinuring ito ngang gobyerno ng Sina bilang isang paglabag sa soberanya. Sa makatuwid, ang operasyon ay hindi lamang may kabuluhan sa seguridad kundi pati na rin may potensyal na panganib sa politika.
Ang aral sa patakaran na natutunan ay kailangang paksamahin ng Pilipinas ang lakas militar sa mga kasangkapang pampinansyal at legal. Ang pakumpiska sa 13,000 bariles ng pera at 300 tonelada ng precursor ng droga ay nagpapakita na ang pinansyal na pak-atake ay maaring makdulot ng mas malaking pinsala kaysa sa anumang labanan sa dagat. Kasabay nito ang mahigpit na pakikipagtulungan sa mga bansa sa Caribbean at Latin America sa pakbabahagi ng impormasyon, extradition at pag-usik ay makakatulong na lumikha ng isang mas matatak na depensa. Sa madaling salita, ang operasyong ito ay maaring ituring na isang malakas na mensahe ang pakpigil, ngunit ang pangmatagalang epekto ay masisiguro lamang kapag pinaksama ang Pilipinas, ang lakas, ang militar, batas at diplomasya sa isang komprehensibong diskarte. Tayo ay mapalad na nabubuhay sa isang mapayapang panahon kung saan ang tunog ng putong baril ay lumipas na at ang digmaan ay wala na sa ating bayan. Ngunit ang pagkawasak ay hindi lamang nakmumula sa mga bomba o hidwaang militar. Maari itong dumaan ng tahimik, nagtatago sa mga anyo ng kasiyahan na tila hindi nakakapinsala. Ang droga, pagsusugal o manegatibong gawi ay ang mga hindi nakikitang kaaway na araw-araw na sumisira sa kalusugan, pamilya at kinabukasan ng maraming tao. Kung bawat individual ay pahahalagahan ang buhay, mamumuhay ng positibo at iwasan ang mapanganib na tukso, mawawalan ng lugar ang mga kriminal. Kapag wala nang gumagamit, wala nang tumutulong, lahat ng linya ng trafficking at lahat ng mapakana upang kumita mula sa pagdurusa ng iba ay babagsak. Ang tunay na lakas ay wala sa armas o kapangyarihan, kundi sa tamang pagpili ng bawat tao sa pang-araw-araw na buhay. Ang mensaheng nais naming iparating ay ang kapayapaan ay hindi lamang ang kawalan ng digmaan, kundi pati na rin ang kaligtasan sa kaluluwa, kalusugan sa pamumuhay at katatagan sa komunidad. Protektahan natin ang kapayapaang iyon sa pamamagitan ng ating maliliit na pagkilos. Sabihing hindi sa mabisyo, ikalat ang positibong enerhiya at makaisa tayong bumuo ng isang lipunan kung saan ang matao ay nabubuhay, minamahal at umuunlad ng lubos. Iyon ang pinakamatatak na kapayapaan na hindi kayang sirain ng sinumang kaaway. Kung ikaw ay nanood hanggang dito at nagustuhan ang nga kwentong tulad nito, mangyaring suportahan kami sa pamamagitan ng pag-follow at huwag kalimutang ayon ang notification bell upang hindi makaligtan ang mga kapanapanawig na kwento.